Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinipat ni Kian ang refleksyon sa salamin. Kaarawan na nobyo niyang si Peter, kaya kailangan ay maganda siya. Napangiti siya. Sana ay magustuhan niyang regalo niya para dito. Noong huling beses na binilhan niya ito ng asul na necktie na may yellow doodles, ay nagustuhan nito iyon. Kinapalan niya ang kanyang lipstick at sinuklay ang kanyang buhok bago siya lumabas ng comfort room. Habang palabas, ay kinukuha niya ang kanyang cellphone sa bag. Dahil hindi siya nakatingin sa dinaraanan, ay nagulat siya nang bumangga siya sa isang bulto. Na-outbalance siya at nabitawan ang kanyang bag. Kumalat sa sahig ang laman niyon. Nabuksan pa ang face powder niya. Oh, yumuko siya at pinulot ang mga iyon. Pero mas may maagap na kamay na nauna sa kanya. Iniabot niyo sa kanya mga gamit niya. Tumaas ang tingin niya sa mukha ng lalaki na kabungguan niya. 6 feet yata ang taas nito, kaya hanggang mga balikat lang nito ang inabot ng kanyang mga mata. Matangkad din naman siya, pero pakiramdam niya ay bigla siyang lumiit kahit mataas ang takong ng sapatos niya. My God! Ang gwapo ng lalaking to. May kahawig siyang artista. Ang isip niya. Hindi naman niya masabi kung sinong artista ang kahawig nito. Hindi na rin niya napagmasdan nito dahil tumalikod na ito at walang salitang lumakad palayo. Nakulong sa bibig niya ang salitang sorry. Chinek niya ang kanyang bag kaya hindi na niya nakita kung saan nagtungo ang lalaki. Obviously, customer din iyon ng restaurant na kinaroroonan niya sa Makati. Mahal ang reservation doon pero hindi niya ininda dahil para naman iyon sa kaarawan ng kanyang nobyo. Tinignan niya kung mayroon siyang bagong text message. Nang makitang wala, ay bumalik na siya sa mesa ipinareserve niya para sa kanila ni Peter. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang waiter. Isa-serve na po ba namin ang pagkain, ma'am? Magalang na tanong nito. Mamaya na lang kapag dumating na yung kasama ko, sagot niya. Tumingin ulit siya sa kanyang relo. 8:00 na ng gabi pero maaga pa iyon sa oras na pinag-usapan nila ni Peter. Makailang ulit pa siyang tumingin sa entrance door bago ito dumating. Itinuro dito ng waiter ang table nila at saka ito lumapit sa kanya. Alanganin ang ngiti nito. Nahinuhan niya ito kung ano iniisip nito. Ang akala siguro nito ay galit siya dahil noon lamang ito dumating. It's okay, understand? Pariniyak niya. Tumayo siya mula sa kanyang silya at niyakap ito ng mahigpit. Happy birthday! Humiwalay siya dito at inabot dito ang isang kaheta. Tila lalo na guilty ito. Kiana, it's my gift. I hope you like it. Ngiting-ngiting sabi niya. You can open it now or later na lang. Tinitigan lang nitong maliit na kahon. Come on, let's eat. Umupo sila. Are you hungry? Wait. Tinawagin niya ang waiter at sinabing maaari nang iserve ang kanilang mga pagkain. Saka niya ibinalik ang tingin sa kanyang nobyo. I'm sure you're gonna love this. In-order ko yung mga paborito mo. Diba? Na-try mo na kumain dito? Nirecommend din ito sa akin ni Bernie. Masarap daw ang mga food dito. We will see. Masaya ang mood niya, kaya hindi agad niya napansay malungkot at tila may mabigat na dinadala ang kanyang nobyo. Peter, what's wrong? May problema ba? Hindi ito makatingin ng diretsyo sa kanya nang sumagot. May binabasa si Aidan sa screen ng kanyang laptop pero nakinig siya sa sinabi ni Ramil. Natuwa siya at naayos na ito ang tungkol sa paghahanap ng architectural firm para sa pagre-renovate ng resort niya. Bukod sa pagiging best friend, ay kanakamay rin niya ito sa negosyo. I have already forwarded this to the administrative department and they are now working on the necessary procedures to be taken. Dagdag na sabi nito bago sumubo ng steak. I want to meet them first. Ani yang hindi inaalis ang tingin sa laptop. Set an appointment with them this Friday. Okay. May gusto ka bang i-modify sa mga nauna na pagkasunduan? You've seen the papers? Baka may gusto ka pang i-clarify? None, sagot niya. Saka lamang tumingin dito. But I want to be closely involved in this project. So,
They should know I'm gonna be working with them firsthand. Tumango ito. Alam nito ang dahilan kung bakit ganoon na lang ang atensyong ibinibigay niya sa resort na iyon. Personal ang dahilan niya at nagpasalamat siyang hindi na nito iyon inungkat. Saksi ito sa mga pangyayaring iyon na hanggang maaari ay ayaw na niyang maalala. Magkababata sila ni Ramil. Sa batang edad, marami na siyang mga naranasang masakit sa buhay. Lumaki siyang walang ina at naiwan sa amang pinabayaan ng sarili. Bago siya makapagtapos ng kolehiyo, ay independent na siya. Siya ang sumalo sa lahat ng mga responsibilidad ng kanyang ama na dapat ay itong gumagawa. Kailan lang ay pumanaw ito kaya nag-iisa na naman siya. Nasa malayo naman ang mga kamag-anak niya kaya parang wala rin ang mga ito sa buhay niya. May kaya sa buhay ang pamilya niya. Nang mamatay ang kanyang ama, ay sa kanya na tuluyang naiwan ang kanilang negosyo. Napamahalaan naman niya iyon ng maayos. Naisalba niya iyon mula sa tuluyang pagkalugi. Pagkalipas ng ilang taon, ay lalo lumago iyon. Ngayon, ay isa na siya sa mga kinikilalang mahusay na negosyante sa bansa. Madalas sabihin sa kanya ni Ramil na isa iyon sa mga dahilan kung bakit maraming babae na huhumaling sa kanya bukod pa sa pagiging magandang lalaki niya. Okay, I'll do that, sabi nito. Madali lang naman makausap ang mga taga-EML. Besides, I'm quite impressed kung paano nila hinahandle ang iba pa nilang mga projects. To think na kailan lang sila nagsimula. I hope I'll be impressed too. I know you're good on this, Ramil. I trust you on this matter. Thank you. Nilitian niya ito. Cheers! Itinaas ni Camille ang kupita nito. Hindi sinasadya na sagi nitong ilang papeles na nakapatong sa mesa kaya nalaglag ang mga iyon sa sahig. Oops, sorry. Hingi pa umanhin ito. Yumuko ito at kinuha ang mga papel sa sahig. May isang papel na napadpad sa tabi ng sapatos niya kaya kinuha nito iyon. Pare, what happened to your pants? Parang natapunan ng pulbos. Tinignan niya ang laylayan ng kanyang itim na slacks. Namumuti nga iyon. Napakunot mo siya sa kaniya naalala na bunggong babae. Ah, that woman. She dropped her bag on my foot. Natapunan siguro ng pulbos. Pinagpag niya ang laylayan ng kanyang pantalon at saka muli ibinalik ang pansin sa laptop. Pinilit ngumiti ni Kiana pagkarinig sa sinabi ni Peter. You're kidding, right? Hindi niya mapaniwalaan ang nangyari. Para nabingi siya at kinailangan pa niyang iliwan sa isip ang mga linyang binitawan nito. I'm serious, Kiana. I need a break. Sabi nitong hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Pero bakit? Ano niyang napalakas ang boses? Napatingin tuloy sa kanilang ilang mga tao sa katabing mesa nila. Peter leaned closer to her. Hinaan mo naman ang boses mo. Nakakahiya sa mga tao. Mahinang sabi nito. Humikbi siya. Wala na siyang pakialam sa mga tao nakakita sa kanya. Oh no! Not this again. This is just a dream. Hindi ito totoo. Hindi pwede dumagdag si Peter sa humahabang listahan ng mga lalaki na nakipaghiwalay sa kanya. Ano bang ginawa kong mali? Sabihin mo, may pagkukulang ba ako? Hindi ito sumagot. Ano? Untag niya. Bakit ka nakikipag-break? Kulang pa bang pagmamahal ay pinapakita ko sa'yo? Sabihin mo. Nope. As a matter of fact, it's too much, Kiana. At nasasakal na ako sa'yo. Natigagal siya. Hindi na ako bata para bantayan alagaan mo 24 hours a day. Hindi mo rin ako kailangan bilhan na kung ano-ano. I thought you liked them. Tumango ito. Oo nga, pero sinabi ko lang iyon dahil ayokong saktan ng feelings mo. Sandaling tumigil ito bago nagpatuloy. Hindi ko na rin kayang tiisin ang pangangatsaw sa akin ng mga kasamahan ko. Do you know what they call you? Hindi girlfriend, kundi yaya ko. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Ano bang mali sa pagpapakita ng pagmamahal? That was her way of showing her love. Bakit parang lahat ng lalaki na in love sa kanya ay sinusuka ang paraan ng pagmamahal niya? Bakit ngayon pa itinoon ni Peter ang pakikipaghiwalay sa kanya kung kailan nasa height na siya ng pagpapakita kung gaano niya pinaghandaan ang karawan nito? Lalo siyang napaiyak. No, umiiling na sabi niya. This was too much for her pride to take. Napatuyo siya mula sa upuan at nilisan ng lugar. Tinawag siya ni Peter pero hindi niya ito pinansin. Naghanap siya ng magpakakanlungan. Nakakita siya ng comfort room. Pumasok siya roon at dali-daling tinawagan sa cellphone ng best friend niya na si Arcel.
Engrossed pa rin si Aidan sa binabasa niya kaya wala siyang kamalay-malay sa nangyayari sa paligid. That's a scene we don't usually see every day, sabi ni Ramil. Tinignan niya ito. Hindi niya alam kung ano ibig sabihin nito. Initian siya nito. Hindi mo mala napansin ang komosyon? Iiling-iling na sabi nito. Lumingali-nga siya. Obviously, everyone could tell what happened. Siya lang hindi nagtaas ng tingin para mag-usyoso. Nag-shutdown siya ng laptop. Are we leaving? Tanong nito. Get the tab and let's leave in a while. Pagkasabi niyon ay tumayo siya tagtungo sa comfort room. Mahabang pasilyo papunta roon. Pagpasok doon ay nahinto siya sa naulinigang boses. Kumunot ang kanyang noo. It was a woman's voice. Sinipat niyang sign sa pinto dahil baka nagkamali lang siya. Nakipag-break siya. Anong gagawin ko? Parati na lang ganito. I don't know what to do. Ano bang ginawa kong mali? Masama ba ako? Yayantingin sa akin ng mga kaibigan ni Peter. That's so mean. Am I really like that? Halatang umiyak ang babae dahil humihikbi ito habang nagsasalita. May kasama ba ito sa loob? Sumilip siya sa pinto. He was a bit surprised to see the woman's present state. Nabura ng makeup nito dahil sa kakaiyak. Magulong buhok nito at wala na itong suot na sapatos. The woman was a complete mess. May kausap ito sa cellphone nito. Hello? Arcel? Hello? Nang wala yata sa linya kausap nito. Kumatok siya para kunin ang pansin nito. Nag-angat ito ng mukha at nakita siya. Hindi niya inasahan ang sumunod na ginawa nito. Tumuli ito ng malakas kaya dali-dali lumabas siya at isinara ang pinto bago pa ito makatawag ng pansin. Bastos, nakita mo na may tao dito. Umiling-iling siya. The woman was unbelievable. Humakbang siya palayo sa CR pero ibinalik din siya ng kanyang paa sa tapat ng pintong iyon. Maya-maya bumukas iyon. Walang pakialam si Kiana kung ano itsura niya. Ang gusto lang niyang gawin ng mga sandaling iyon ay patikimin ng masakit na salita ang lalaking basta na lamang pumasok sa CR ng mga babae. How dare you? Bulag ka ba? This is... Itinuro pa niyang sign ng ladies room at agad ay natauhan na makita pa lalaki pala na pasok niya CR. Men's room. Pagtatapos na lalaki sa sinabi niya. Kung nakikip ito, tinignan siya. Natameme siya. Sa sobrang sama ng loob at labis sa pag-iyak ay hindi niya napansing mali ang pintong pinasukan niya. Sobrang kahihiyan ang inabot niya sa araw na iyon. Tinitigan niya lalaki. Ito rin ang lalaki na kabanggaan niya. Ano na kayang iniisip ito tungkol sa kanya? I don't know what you're feeling right now, but I'm sure a lot of people will appreciate if you deal with your feelings in a more private place. Napalingali nga siya. Hindi lang ito nakatingin sa kanya. Kulang na lang ay matunaw siya sa kahihiyan. I'm sorry, hingin pa umanhin niya. Halos hindi iyon lumabas mula sa mga labi niya. Nagmamadaling nilisan niyang restaurant na iyon. She vowed never to go back to that place again. Walang imik si Kiana habang papunta sila ni Arcel sa kanilang opisina. Siniko siya nito ng mahina. Hoy, okay ka lang ba? Mukha ba akong okay? Papiloso pong sabi niya. Pinuksan niya ang pinto ng opisina. Naroon na ang ibang mga kasamahan nila. Nagbatian ng good morning ang mga ito. Dumiretso siya sa workstation niya. Hindi naningid sa kanya ang paglilingunan ng mga katrabaho niya at ang pagsanyas ng mga ito kay Arcel. Wari nagtanong ang mga ito pero hindi sumagot ang huli. Sa halip ay tumango lamang si Arcel. Pinagdikit ang dalawang hituturo saka muling pinaglayo bago siya ininuso. Pwede ba? Huwag niyo akong pagchismisan, sabi niya. Maliit lang ang opisina nila at iilan lamang sila nagtatrabaho roon. Kaya magkakakilala na silang lahat. Halos alam na nila ang istorya ng bawat isa. Coffee, my dear? Nakangiting inilapag ng sekretarya nilang si Bernie. Sa harap niya, ang isang tasa ng umuusok na kape. Inumin mo yan habang mainit pa. Saka, wala ng araw dito sa loob, kaya hubarin mo na yung sunglasses mo. Hinawakan niya ang rim ng salamin niya, hindi para tanggalin iyon, kundi para pigilan itong hubarin iyon sa kanya. Fine. Wika nitong tinalikuran na siya. Ayaw niya makita ng mga katrabaho niya ang pamumugto ng kanyang mga mata dahil sa magdamag na pag-iyak. Kung hindi lang niya mahal ang kanyang trabaho, ay hindi siya papasok. Pero kailanman
ay hindi niya idinamay ang trabaho sa mga personal na problema niya, kaya kahit walang tulog ay pumapasok siya. Lulunurin na lang niya ang sarili sa trabaho para makalimutan ang sakit na nararamdaman niya. Binuksan niya ang kanyang computer at nagsimula magtrabaho. Maya-maya lang ay napadako ang mga mata niya sa mga litrato na nakadikit sa cubicle niya. Marami siyang dekorasyon doon at ang pinakatampok ay ang malaking heart design na may larawan nila ni Peter. Ang sweet-sweet pa nila sa larawang iyon. Nakagat niya ang ibabang labi at pinigil ang sariling umiyak. Bakit bang malas niya sa pag-ibig? Lagi na lang siyang nasasawi. Ano bang problema sa kanya? Marami naman ang nagsasabi na sa kanya ng mga katangi ang hinahanap ng isang lalaki. Maganda, matalino, mabait, mapagbigay, at mapagmahal daw siya. Pero bakit sa huli ay lagi siya sinasaktan ng mga lalaking minamahal niya? Si Peter ang pinakamatagal na nakarelasyon niya, kaya inisip niya ito ang lalaking inilaan para sa kanya. Ang buong akala niya ay wala silang problema dahil bihira lang sila magkatampuhan nito. Pero nagkamali siya. Sa huli ay iniwan din siya nito. Sa lahat ng mga lalaki na iwan sa kanya ay dito siya pinakanasaktan. Tatanggalin na sana niya ang mga litrato nila pero hindi niya itinuloy. Umaasa pa rin siya. Baka kailangan lang nito ng space at may isip din itong balikan siya. Ipinagpatuloy na lang niya ang tahimik na pagtatrabaho. Naulinigan pa niya ang mahina pag-uusap ng mga katrabaho niya. Kailan pa? Tanong ni Myrna kay Ercil. Kagabi lang, sagot ng best friend niya. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niya tinitignan siya ni Myrna at saka ito umiling. Hay, paano ba to? Paano ko sasabihin sa kanya na makakasama niya si Kai sa paghandle sa bagong project natin sa Velasquez? Tapos na negosasyon doon ni na Andy. Si Andy ang tumatay negosyador ng architectural firm nila. Maliit man ang kanilang firm, ay malalaking projects naman na hinahawakan nila. Kaya sa 3 taong pag-ooperate niyon, ay masasabi established na iyon. Magaling ang mga arkitekto at mga taong bumubuo sa EML. Marami rin silang business partner sa linya ng construction. Tignan mo nga, nagmumukmuk na naman, sabi ni Myrna. Ayoko na lang magsalita, wika ni Ercil. Hindi pa rin ako makapaniwala sa kinahatnan ng relasyon nila ni Peter dahil mas matino naman ang lalaking iyon kumpara sa mga lalaki nagdaan sa buhay niya. Matindi kasi magmahal si Kiana, hindi maghinay-hinay. Pero tanga rin ang mga lalaki na nakit sa kanya. Bukod sa matalino, ay magaling siyang arkitekto. Alam natin lahat yun dahil isa siya sa mga bumuo ng EML, M4 Martinez, Kiana Martinez. Galing din naman siya sa matinong pamilya, mabait, sobrang maalalahanin at higit sa lahat maganda. Ano pang hihilingin ng mga lalaki sa kanya? Tumunog ang telepono sa mesa ni Bernie. Sinagot nito iyon. Okay Andy, sasabihin ko. Pagkakababa nito sa otipido ay nilingon nito si Myrna. May meeting bukas sa 10:00 na umaga with the president of Velasquez Group of Companies. Pagkatapos ay tinignan nito si Ercil. Alam na ba niya? I'll tell her, sabi nito. Maghapong matamlay si Kiana. Dumating ang isa sa mga arkitekto nila na si Kai. Madalas sila magkasama nito sa mga projects. Kinulit siya nito pero hindi ito umubra. Na mag-uwian ay sumabay ito sa kanila ni Ercil sa paglabas. You know what? Iinom na lang natin yan. Suwestyon nito habang papunta sila sa car park. Minsan lang naman to, kaya sumama ka na sa amin. No, mabilis sabi ni Ercil. Tinignan pa nito na makahulugan si Kai. Nag-isip siya. Total, wala rin naman siyang gagawin sa condominium unit niya kundi magmukmok. Mabuti na kahit sandali ay makalimutan niya kanyang problema. Napapayag siya ni Kai. Wala na nagawa si Ercil. Nagtungo sila sa isang bar sa Makati. Hindi siya sanay uminom kaya nalasing siya. Hindi rin siya nagawang pigilan ng mga kasama niya. Sinabi na kasi wag mong yayain si Kiana. Look at her. Naninising sabi ni Ercil kay Kai. Nagkamot ng ulo si Kai. Shh! Ercil, quiet. Huwag mong pagalitan si Kai. Nagmamalasakit lang siya. Wika niya. Inalalayan siya ng mga ito dahil hindi siya makatayo ng diretsyo. Bumalik pa tayo. Gusto ko pang kumanta. She laughed helplessly. Lasing ka na. Let's go home. Matigas sasabi ni Ercil. No!
Hindi na niya kayang sariling timbang kaya muntik na siyang matumba. Mabuti na lang at nasalo siya ng mga ito. Let's go back. Gusto kong makalimot. Before she knew it, she was already crying. Bakit ba iniiwan nila ako ha? Ano bang mali sa akin? Nothing is wrong with you. Ihahatid ka na namin, sabi ni Ercil. Mabigat ang ulo ni Kiana. Pagising niya kinabukasan, ilang sandali lumipas bago niya naalala lumabas nga pala sila ni na Ercil at Kai na nagdaang gabi at pumunta sa isang bar. Pumikit ulit siya. Parang binibiyak ang ulo niya sa matinding hangover. Pilit na iniignora niya ang sakit. Bigla niyang naalala ang tungkol sa meeting niya. Napatingin siya sa orasan. Oh God, I'm gonna be late. Tumayo siya mula sa kama at pumasok sa banyo. Pagkatapos sa mabilisang pagligo ay nagbihis siya at nilisan ang condominium niya. Malapit lamang iyon sa architectural firm nila pero hindi roon gagawin ang meeting kundi sa mismong opisina ng kliyente nila sa Ortigas. Rush hour na kaya malamang na maipit siya sa traffic. Sunod-sunod ang text message na natanggap niya. Hindi niya gawain gumamit ng cellphone habang nagmamaneho pero sa pagkakataong iyon ay hindi niya naiwasan. May message sa kanya sina Andy, Myrna, Kai at Ercil pero hindi niya sinagot isa man sa mga ito dahil ang inuna niyang hanapin ay address ng kumpanyang pupuntahan niya. Got it! Eyes on the road, Kiana. Ani niya sa sarili. Masakit pa rin ang kanyang ulo. Binagtas niya ang kahabaan ng EDSA. Naipit siya sa traffic at 15 minutos na lang ang natitira para makahabol siya sa meeting. Tinawagan siya ni Andy. Malapit na ako, wika niya. Natanaw na niya ang mataas na building na pakay niya. Naghanap siya ng parking space pero mukhang sa basement parking lang siya pwede mag-park. Iminaniobra lang niya ang kanyang sasakyan sa kanan papasok sa entrance ng basement parking. Oh great, she muttered to herself. Puno namang sasakyan ng parking lot. Inilibot niya ang kanyang paningin at wala siya makita available space. Mag-aalas 10 na at kanina pa nagsimula ang office hour kaya puno na ang parking area. What a day, Kiana. Tinawagan ni Aidan si Ramil sa cellphone at sinabing malapit na siya. He looked at his wristwatch. 5 minuto na lang bago mag-alas 10. Malalate na talaga siya. He hoped they wouldn't mind waiting. Iniliko niya ang sasakyan papasok sa basement parking. Ang meeting pa rin ang laman ng kanyang isip. Sana ay tuloy-tuloy na maging maayos ang lahat. Biglang nagring ang kanyang cellphone na nasa dashboard. Inabot niya iyon pero bigla iyon huminto sa pagtunog. He put it inside his pocket while heading for his spot at the basement parking. Nagring ulit yun. He muttered a silent curse. Dinukot niya iyon sa kanyang bulsa at tinignan kung sinong tumatawag. Nagmenor siya. Pero dahil hindi siya nakatingin sa unahan, kaya hindi agad niya nakita na babangga na siya sa isang sasakyan. Tinakpan niya ng mariin ang silinyador pero huli na. Nabangga na niya ang kotse sa unahan. Oh damn! Pagmumura niya. Napasigaw si Kiana na may bumanggang sasakyan sa likuran ng pulang kotse niya. Tutop ang dibdib na lumingon siya. Bulag bang sarang ulong driver ng kotseng iyon? Hindi ba nito nakita ang taillight ng kotse niya? Mabilis sa bumaba siya ng kanyang kotse at kinatok ang bintana ng sasakyang bumundos sa kanya. Bumaba ang bintana niyon at talantad sa kanyang driver. Naumid siya. Hindi man niya nakita mga mata ng lalaki dahil nakasuot ito ng dark sunglasses, batid niya magandang lalaki ito. Parang pamilyar ito sa kanya. Para nakita na niya ito pero agad din niya kinalimutan ang naturang posibilidad. Naghubad ito ng sunglasses at tinitigan din siya. Tama bang nakita niya? O namalikmata lang siya? Rumistro sa kanya mukha nito ng sandaling rekognisyon. I'm terribly sorry. Hingin pa umanhin ito. Saka naglabas ng calling card. Here's my card. Give me a call kung ano man ang damage ng kotse mo at babayaran ko. Nagmamadali lang kasi ako. Wala pa rin siya mahagilap na salita. Pakiramdam niya ay umakyat ang dugo sa ulo niya. Can you move your car to the side so that I can park my car? Noon lang niya napansin ang bagong-bagong Porsche nito. Napatingin sa kanyang kotse. May nakita siyang kaunting yupi roon. Ibinalik niya ang tingin sa lalaki na hindi niya nagustuhan ng tono. Ah, ganon? Hinablot niya ang calling card. Sige, hintayin mo ang tawag ko. Luminga siya at nakita ang isang parking slot na natanaw na niya bago pa man siya bungguin ito. Siguro ay doon din ito pupunta.
Tumalikod na siya at sumakay ulit sa kanyang kotse. Nagpark siya sa nag-iisang available slot. Pagkatapos ay taas noong bumaba ulit siya ng sasakyan. Eksakto namang huminto ang Porsche at bumaba roon ang lalaki. Nilagpasan niya ito bago pa man ito makapagsalita. "Hey miss," pahabol ang tawag nito. Hindi niya ito pinansin. Lalo siya nagmadaling lumakad. Humahangos na pumasok si Kiana sa conference room na itinuro sa kanya na napagtanungan niyang reception officer. Sinalubong siya ni Kai. "Akala ko ay hindi ka na makakaabot. Mabuti na lang at wala pa rin iyong presidente kaya hindi pa kami nagsisimula." Nakahinga siya ng maluwag sa narinig. Kanina pa siya nag-aalala. Ayaw niya magkaroon ng bad impression sa kanilang kliyente, lalo na at sila ni Kai ang ahawak sa bagong project na iyon. Nakaupo na silang lahat sa conference room nang pumasok doon si Ramil. "I'm sorry to keep you waiting. Mr. Velasquez has just arrived. We'll start in a moment." Nakangiting wika nito. Kasama niya roon sina Kai at Andy at isang representante ng Velasquez Group of Companies. May ilang mga bagay silang kailangang i-finalize bago nila simulan ang project. Abala siya sa pagtitingin sa portfolio nang maramdaman niya may pumasok sa conference room. Nagtaas siya ng tingin at nakita niya si Ramil may katabing isang lalaki. Biglang nalaki ang mga mata niya. Nagsitayuan ang mga kasama niya at isa-isang binati ang lalaki. Pero siya ay nanatili nakaupo at nakayuko. Would he recognize her? Inayos niya ang kanyang bangs at papapakasakaling kahit kaunti ay mag-ibang itsura niya. Pumikit siya ng mariin. Of all people, bakit siya pang kailangan maging presidente? "Forgive me for being late." Kapag kuwan ay wika nito. Puno ng sasakyan ang parking area kaya kahit ang reserved slot ko ay may kumuha. Parinig nito sa kanya. "Wala ba nakalagay na sign?" tanong ni Ramil. "Meron," sagot ni Mr. Velasquez. "Baka hindi marunong bumasa," biro pa ni Ramil. Sandali nagtawanan ang mga ito. Hindi naman siya mapakali sa kanyang kinauupuan. Hiyang-hiya siya. "Shall we start?" Nag-angat siya ng tingin. His eyes passed each of them until it stopped at her direction. She saw recognition dawned on his face. Agad siya nagbaba ng tingin. Hiling na lang niya matapos agad ang meeting. Isa-isa silang ipinakilala ni Andy. "Mr. Velasquez, these are the architect Ray Reyes and architect Kiana Martinez. Sila ang hahawak sa project." Hindi na siya nakaiwas. Napilitan siyang tingnan at nginitian ng pilit si Mr. Velasquez. Ano kaya naglalaro sa isip nito? Ngumiti ito. Napaka-plain ng ngiting iyon pero sa kanya ay parang may ibang kahulugan iyon. Or was she just being paranoid? "Gusto ko matapos ang remodeling ng mga villa within 4 months or mas maaga pa," motoridad at sabi niya. "We will do our best, Mr. Velasquez," sabi ni Kai. "It's a 50-year-old Spanish villa. I want to preserve some of its part, but I want some changes too. As you all know, we will be converting it to a resort." The meeting went on and Kiana felt she was not there. Nagsusulat siya pero lumilipad ang isip niya. 2 beses lamang yata siya nagsalita. Hindi sinasadya na patitig siya kay Mr. Velasquez. Nasa harap nito ang dark sunglasses sa suot nito kanina. Siniko siya ng mahina ni Kai. His eyes were warning her. Nang tila matauhan siya, ay sakala niya nakitang sa kanya nakatingin ang lahat. Hindi niya alam ang sasabihin. What was the question anyway? She looked at Kai for help. He mouthed the word inspection. "On your signal, Mr. Velasquez, i-request lamang namin magkaroon kami ng ocular inspection bago namin simulan ng plano." Sagot nito para sa kanya. "Maybe we can visit the site this week," sabi niya para makabawi. Get a grip, sita niya sa sarili. What's with him? Ano ngayon kung na-witness niya ang vulnerable moments ko? Wala siyang pakialam. It's almost the end of the week, sabi ni Mr. Velasquez. Basta sa tono nito ay parang sinasabi nito stupid idea ang sinabi niya. Next week would be fine, let's say. Dili nag-isip ito. Monday? It's fine with me. Alright, we can move on to other things. They continued the meeting. Pagkatapos niyon ay parang lalong sumakit ang ulo niya. Nauna na lumabas sa conference room sino Mr. Velasquez at Ramil at sumabay sa kanya si Andy. Ano nangyari sa'yo kanina? Tanong nito. I'm sorry. Hinilot-hilot niya kanyang sentido. Masakit kasi ang ulo ko. It's my fault. Hindi na lang sana kita pinilit na lumabas kagabi. Salo ni Kai. No, it's my fault. Sabi niya rito. Hindi mo naman sinabi magpakalasing ako kagabi. Promise, hindi na ulit ako iinom. Nakakahiya pala ako kapag lasing.
I know how you work, Kiana. Ang inaalala ko ay ikaw. Baka hindi mo pa kaya. Thanks, Andy. I'll be fine. Pinilit niyang ngumiti. I'll see you at the office. Paglabas nila ng elevator sa basement parking, ay nagkanya-kanya na sila. Lumakad siya patungo sa kanyang sasakyan. Kinapa niya ang calling card na nasa bulsa ng pantalon niya. Hindi niya nagawang tignan iyon na kunin niya sa bumangga sa kanya. Sana ay hindi siya yon, aniya. Pilit pa rin siyang umasa na sana ay hindi si Mr. Velasquez ang nabangga sa kanya kahit napatunay na niya iyon sa meeting. Pumikit siya at itinaas ang calling card. Saka siya dahan-dahang dumilat at binasa ang pangalan na kasulat sa card. Aiden Velasquez, President, Velasquez Group of Companies. Oh no, siya nga. Bulalas niya. Parang lalong sumakit ang ulo niya. Napabilis ang paghakbang niya patungo sa kanyang sasakyan. Nahilamos niya ang kamay sa kanyang muka pagkakita sa sign na nagsasabi na ka-reserve ang slot na iyon para sa presidente ng kumpanya. Pakiramdam niya ay matutunaw siya sa kahihiyan. Hinanap niya ang Porsche at nakita na kapark iyon ng alanganin sa isang sulok. Napangiwi siya. Inagawa niya ng parking lot ng presidente. Paano pa siya makakaharap dito kapag nagkatrabaho na niya ito? Hinango ni Kiana ang kapeng niluto niya sa coffee maker nang pumasok sa pantry si Ursil. Tinabihan siya nito. Something wrong? Tanong nito. Kanino ko pa napapansing tila balisa ka sa pagdating ninyo galing sa meeting. Mayroon ba kayo hindi na pagkasunduan? Umiling siya. Wala naman. Nagsalin siya ng kape sa mug niya. So, it's Peter again. Tama ba ako? She groaned. Ano kaya ang dapat kong gawin? Kalimutan ng taong yun. Ano pa ba? No, I'm thinking about someone else. Sabi niya at umayos ito ng upo. Sino naman? Nakagat niya ang ibabang labi. Ikinuwento niya rito ang nangyari sa basement parking pero hindi niya isinama iyon tungkol sa unang beses na pagkatagpo nila ni Mr. Velasquez dahil sobrang kahihiyan na iyon. Oh my God! Dahang-dahang sabi nito. Ano sa tingin mo? Ursi laughed. Muntikan pa nitong matabig ang mug nang hampasin nito ang mesa. Isinara nito ang pinto ng pantry para walang makarinig sa kanila. You mean, nabangga ni Mr. Aiden Velasquez ang kotse mo at binigyan ka pa niya ng calling card? Tumango siya. Namungay ang mga mata nito. I wonder kung anong itsura niya. Tell me please, gwapo ba siya? Bata? She looked incredulously at Ursil. Nagkwento siya para hingi ng opinyon nito kung ano ang dapat niyang gawin at hindi para ilarawan dito ang physical characteristics ni Mr. Velasquez. Do you think he's single? Am I supposed to know that? Nainis na sabi niya. Hindi ko nga alam ang gagawin eh. Kailangan pa bang sa akin manggaling ang sagot sa tanong na yan? You know what to do. Humingi ka ng sorry and do it today. Mapoprotesta sana siya pero naunahan siya nito. Ano ka mong ginawa mo this morning sa parking area? I took his lot, pag-amin niya. Sabay bawi. Accidentally? Whatever, you owe him an apology. Remember, kliyente natin sila. As in, big client. Lalo siyang nanlumo dahil may punto ito. Kaya lunukin na yung pride na yan. Kinahapunan ay bumalik si Kiana sa gusali ng Velasquez Group of Companies. Alumpihit siya at aalis na sana siya na makita siya ni Ramil. Miss Martinez, is there something I can do for you? Nagtatakang sabi nito. Why are you here? I'm here to see Mr. Velasquez. Sagot niya. Ganun ba? Let me see if he can attend to you. Nakangiting pinaupo siya nito sa sofa. Sandaling umalis ito. He's free. Come on in. Sabi nito pagbalik. Iginiya siya nito papunta sa opisina ni Mr. Velasquez. Ninenervyos siya. Sana lang ay hindi iyon halata sa mukha niya. Binuksan ni Ramil ang isang pinto at pinapasok siya nito roon. The room was elegant and had an atmosphere of supremacy. Nasa gitna niya yung executive table kung saan nakaupo si Mr. Velasquez at nakatingin sa LCD monitor ng computer nito. Iniwan na siya ni Ramil. Napalunok siya bago kinuha ang atensyon ni Mr. Velasquez. I came here to... Hindi niya masabi ang kanyang pakay. Tinignan siya nito at kinitian na makahulugan. They held each other's eyes. I didn't expect you to come this soon. Nagbaba siya ng tingin at saka nagsalita.
I would like to apologize for what happened this morning. Hindi naman na siguro niya kailangan banggitin dito ang tungkol sa naunang enkwentro nila. He looked at her intently. Lalo tuloy siya nakaramdam ng panliliit. I didn't see the post when I parked the car. Saka lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na salubungin ng mga mata nito. Yung aksidente kanina, I was experiencing a bad hair day, so I'm sorry if I was a bit rude. Tumayo ito mula sa swivel chair at lumakad sa kalapit na filing cabinet. May kinuha itong folder doon at binasa. He seemed oblivious of her presence. O sadya lang nito ipinakikita sa kanya na hindi ganoon kaimportante ang presensya niya para ibigay sa kanya ang buong atensyon nito. I'm normally not like that. I'm just in a tight corner, so please accept my apologies. Patuloy niya. Well, that's a relief, sabi nito. She was startled at his retort and then felt annoyed. Nainis na naman siya rito. Na-estimate mo na ba yung damage ng kotse mo? Tanong nito habang nagbabasa. I'll pay for it. You can go directly to my secretary to settle the amount. Hindi ko pa napapatignan. So may kailangan ka pa bang iba? Dinidismiss na siya nito. Hindi na ba nito matagalan ang presensya niya? Nothing else, Mr. Velasquez. Mahinang sagot niya. I'll see you on Monday then. Bumalik ito sa desk nito. Yes, good day. Tumalikod siya at mabilis na lumapit sa pinto. Pero bago siya makalabas doon, ay nagsalita ulit ito. Just call me Aidan. I hope you stay on your usual self when we start working. I can't afford to waste my time dealing with people who experience sudden lapse of behavior. Napaka-arugante talaga. Bakit hindi na lang ito tanggapin ang apology niya at hayaan na lang siya nito? Bakit kailangan pa nitong sabihin iyon? Of course, nakataas ang noong sagot niya. Goodbye. Nanggigigil na lumabas siya ng pinto. What a brute! Nagsisisi na siya na nag-apologize siya. Tanghali na magising si Kiana kinabukasan. Nakatulugan niya ng nagdaang gabi ang pag-iisip at paghihintay sa tawag o reply ni Peter sa text message niya. Kinapa niya ang cellphone sa ulo na niya para i-check kung may bagong message siya. Nadismaya siya na makitang walang mensahe roon. Nasakta na naman siya. Hindi na talaga siya pinapansin ni Peter. Ano bang gagawin niya? Napapikit siya ng mariin. Ilang araw pa lang ang lumilipas mula na makipaghiwalay ito, pero pakiramdam niya ay taon na katumbas niyon. Namimiss na niya ito. Biglang sumingit sa isip niya ang mga nangyari sa kanya na nagdaang araw at ang mukha ni Mr. Velasquez habang kausap niya ito. Sobrang arugante nito. Ayaw na niyang alalahanin ito, pero bakit bigla na lang itong sumingit sa kanyang isip? Kung pwede lang na huwag dumating ang araw ng Lunes para hindi niya makasama ang mayabang na lalaking iyon, bumuntong hining siya at tuluyan ng bumangon. Sinimula niya ang kanyang araw. She spent the weekend with Ursil. Nagpasama ito mag-shopping dahil kaarawan daw ng pamangkin nito. Maghapon sila nag-ikot sa mall. Nang mapagod ay kumain sila sa paborito nilang kainan. Anong oras kayo pupunta sa Zambales bukas? Tanong nito habang kumakain sila. 8 ng umaga kami aalis ng office. Sagot niya. Sa Zambales ang site ng project nila para sa mga Velasquez. Magdadala ako ng kotse, kaya hindi na ako sasabay sa service van. Sigurado ka? Mahaba-haba ang biyahe. Baka mapagod ka lang. Okay lang yun. Hindi na lamang siya sinabing gusto niya mapag-isa, kaya ayaw niya sumabay sa service van. Kasama yun si Mr. Velasquez bukas, right? Oo, nababagot ang sagot niya. Ngumiti ito at hindi niya nagustuhan ang kahulugang iyon. I saw him, wika nito. Kumunot ang kanyang noo. Saan? Kailan? Sa internet? Saan pa? Lumapad ang ngiti nito. Mesmerized ang anyo nito na animo na engkanto. Highly profiled kaya ang taong yun, kaya searchable siya kahit sa search engine. Kaya nakita ko na kung ano itsura niya. Napakagwapo pala niya at antipatiko, dagdag na sabi niya. Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Says who? Huwag mo nga pangarapin yung taong yun. Nainis sa sabi niya. Humalakip-kip ito. Bakit nainis ka sa kanya? Don't you see him as a man? He's so hot. I don't give a damn kahit siya pang pinaka-hot na lalaki sa buong mundo. Well, look who's talking. Natatandaan ko noon, inis na inis ka rin sa isang lalaki. Tapos, nagulat na lang ako na boyfriend mo na siya.
Well, that's a different story. Oh yeah? Peter yata ang name ng lalaking yun. Well, kung ako sa'yo, maiinis ulit ako sa kanya. Look what he's done to you. Minahal mo siya, pero sinaktan ka lang niya. Hindi na lang niya pinatulan ang sinabi nito. Kung ako sa'yo, ibabaling ko na lang ang pansin ko sa ibang lalaki. Well, I think ang pagkainis mo kay Mr. Velasquez ay isang magandang sign. Shut up! Eksaktong alas 8 dumating sa opisina si Kiana. Si Bernie pala ang naabutan niyang tao roon. Dumating na ba sina Andy at Kai? Tanong niya. Kinuha niya sa opisina ang mga kailangan nilang dalhin. Hindi ka ba tinawagan ni Andy? Nakakunot ang noong sabi nito. May daraanan pa raw siyang iba kaya pinauna ka na niya. Si Kai naman daw ay may tatapusing plano na kailangan ng kliyente ngayong araw kaya hindi siya sasama. Kaya mo naman na raw mag-isa yun. She stopped dead on her tracks. No, tutol niya sa isip. By the way, Mr. Velasquez wants to be picked up at 8:30. Iniabot ito sa kanya ang isang maliit na papel. Diyan mo raw siya puntahan. Nakahanda ng service van pero hindi raw makakapasok ngayon yung driver dahil may sakit. Kaya mo naman siguro mag-drive hanggang Zambales. Napatingin na lang siya sa papel. Hindi siya makapaniwala sa sunod-sunod na pangyayari. Wala siya nagawa kundi bumuntong hininga. Sinabi na lamang niya kay Bernie na ang kotse na lamang niya ang gagamitin niya. Pumayag naman ito. Naghingit-git pa rin ang kalooban niya habang nagmamaneho siya papunta sa lugar na pinaghihintayan ni Mr. Velasquez. Sana, ikasama nito si Kai o kaya ibang staff nito. Pagdating niya sa lugar, agad niya nakita si Aidan. She was quite surprised na makitang hindi ito nakasuot ng business suit. Para kasi ipinanganak na ito nakasuit at kurbata, kaya hindi niya ma-imagine na hindi ganoon ang suot nito tuwing magkikita sila. Ayaw man niyang aminin, pero magandang lalaki talaga ito. Kahit anong damit yata ang isuot nito ay bagay dito. He was wearing a white polo shirt and short khaki pants. Simple iyon, pero malakas ang dating. Kung naroon si Ursil, siguradong kinilig na iyon. Ibinaba niya ang bintana at binati ito. You're late, sagot nito. Napatingin siya sa kanya relo. It was only 8:34. 4 na minuto lang siyang nahuli sa oras sa sinabi nito. Besides, naipit siya sa traffic. Sumakay na ito sa passenger seat. He seemed not surprised to see her alone. Samantalang siya ay takang-taka kung bakit nag-iisa ito at walang sasakyan at driver. It's only 8:34. Isa pa'y na traffic ako. Di napigil ang sabi niya. Tinignan siya nito at saka sinuot ang seatbelt. Traffic is a lame excuse. When we start working together, you will learn I value my time. Hindi na lang siya nag-react. Hindi rin siya hihingi ng sorry kung iyon ang inaasahan nito. Mapanis ka sa paghihintay. Iisipin na lang niyang wala siyang kasama at may padar sa pagitan nila. Magkakaroon na siya ng stiff neck pero hindi niya ito lilingunin. Pinaandar na niya ang sasakyan. Pagkalipas ng 5 minuto, naramdaman niya nakatingin ito sa kanya. Why are you staring? Mataray na tanong niya. Sa sulok na kanya mga mata ay nakita niyang ngumiti ito. Iyong klase ng ngiti nito na kinaiinisan niya. Hindi ka ba komportable sa akin? Napatingin siya dito. Mabuti't alam nito. Pero nun ka na aminin niya iyon. Ngumiti siya. What made you say that? It shows. Well, you're wrong. Pagkakaila niya. Mabait naman ako. Pero sa pagdating sa trabaho, I'm quite a perfectionist. If my being straightforward offends you, get over it and don't let it affect your work. You don't have to remind me that. Alam ko yun. She forced herself to smile again. Besides, you haven't seen me work so I think it's too early to presume I'm not doing my job well. Nilingon lang siya nito pero hindi nagkomento. Binuksan na lamang niya ang car stereo. My, I have to put up the next long hours sitting with this man. Hinaing niya sa isip. Sana ay makarating na agad sila sa kanilang patutunguhan. Hindi inaasahan ni Kiana na ganoon kaliblib ang lugar na pupuntahan nila ni Aidan. Nakapunta na siya sa Subic ng ilang beses pero iyon ang unang beses na nakarating siya sa kaaway. Hindi pa gaanong develop ang lugar. Mangilan-ngilan pa lamang ang mga bahay na nadaanan nila. Sa gawing kanan ay natanaw niya ang dagat. Sa kaliwa naman ay ang kakahuyan. Ang malaking parte niyon ay kalbo na. Mukhang ide-develop iyon at gagawing subdivision. After a long drive ay nakarating sila sa villa.
Noong una ay inisip niya imposible magkaroon ng villa doon. Pero namangha siya pagkakita sa malaking villa ng mga Velasquez. Nasa tuktok iyon ng burol. Sa ibaba niyon ay ang malawak na dagat. Pagkatapos kunin ang mga gamit sa sasakyan ay sinundan na niya si Aidan sa loob ng villa. Sinalubong sila ng isang matandang katiwala roon. Ipinakilala siya rito ni Aidan. Ninitian at kinamayan niya si Mang Cesar. Ililibot ka niya sa buong villa. Sabihin mo lang kung ready ka na. Ani Aidan. Tumango siya. Nasa veranda lang ako. Doon natin i-discuss ang mga dapat gawin dito. Tumango ulit siya. Sanay na sanay itong mag-utos. And I'm one of his servants right now. Mapait na sabi niya sa isip. Kailangan niya sumunod sa gusto nito kahit gusto sana niya magpahinga sandali. Kumakalam na rin ang sikmura niya. Tuna sandwich lang ang kinain niya sa almusal. Mabuti na lang at accommodating si Mang Cesar. Binigyan siya nito ng fresh mango juice at sandwich at sinabing magpahinga muna siya. She couldn't help but like him more. Pinigilan na lamang niyang sarili magkomento tungkol sa dominanteng amo nito. Matagal na po ba kayo rito, Mang Cesar? Tanong niya. Ay oho, parang bahay ko na rin ito. Kaya nga nalungkot ako nang sabihin ni Sir Aidan na baguhin ang villa at gawing resort. Tumangutango na lamang siya kahit nais pa niya mag-usisa. Naroon siya para magtrabaho at hindi para uriratin ang buhay ni Aidan. Pagkatapos kumain, ay sinamahan na siya ni Mang Cesar na maglibot-libot. Kinuna niya ng video at litrato ang mga parte ng villa gamit ang kanyang digicam. Gagamitin ang mga iyon sa pagbuo ng plano. Malaki ang property na iyon. Kung i-convert iyon bilang resort, ay mas malaki pa iyon kaysa sa mga pangkaraniwang resort na napuntahan niya. Bumaba siya sa dalampasigan na 2 minuto lang ang lakarin mula sa villa. It was like a small cove. May kalapit na high-class private resort iyon. In a matter of months, ay magkakaroon na iyon nakakompetensya. Pagkalipas ng 1 oras, ay bumalik siya sa villa. Her mind was full of ideas. On a professional level, gusto niya i-discuss ang mga iyon kay Aidan. Pero hindi niya ito nakita sa veranda. She walked and found herself looking at the beach. Hindi niya nadaanan kanina ang balkon na iyon. Lumapit siya sa railing at tinanaw ang buong paligid. She took some shots. Sandali nakalimutan niya ang mga alalahanin niya habang pinagsasawa ang mga mata sa magandang tanawin. Sana'y kasama niya si Peter na mga sandaling iyon. Dinukot niya ang cellphone sa kanyang bulsa at idinial ang number nito. Hindi niya ito makontak. Naisip niya ang tawagan ng kapatid nito na si Pearl. She was glad to hear her voice. Close naman sila nito, kaya baka matulungan siya nito makausap ang kapatid nito. Kumusta ng kuya mo? Nagpalit pa siya ng number? Hindi ko kasi siya matawagan. Hindi rin niya sinasagot ang mga text ko. You cannot blame me. Dito ko gusto magpahinga. At ikaw itong malakas ko magsalita kaya narinig ko mga sinabi mo. Pinahid niya kanyang mga luha. Just keep your thoughts to yourself then. This is none of your business. Mariing sagot niya. You're right, sabi nito. Wala akong pakialam sa personal na damdamin mo. But I'm a businessman and I care for fine works. Inaasahan kong kaya mong ihiwalay ang trabaho mo sa mga personal problems mo. Nagtagis ang mga bagang niya. Don't worry, Mr. Velasquez. I will do my job at hindi ka madidisappoint. Hiling niya ay matapos ng araw na iyon para makalayo na siya rito. Nag-set ulit sila ng another meeting para ipakita ang gagawin nilang proposed design plan ng resort. Na mga sumunod na araw ay inabala ni Kian ang sarili sa paggawa ng ipapropose nilang design plan kay Aidan. Paminsan-minsan ay sumisingit pa rin sa isip niya si Peter pero agad din niyang ipinofocus ang atensyon sa trabaho. Isang hapon ay nagpasya siyang puntahan si Peter sa opisina nito. Pinigilan siya ni Ursil pero hindi siya nagpapigil. Dahil restricted ang building opisina ni na Peter, kaya sa lobby lang siya naghintay pagkatapos niyang sabihin sa receptionist kung anong pakay niya. Umaasa siya makakausap niya si Peter pero hindi ito bumaba sa lobby. Pakisabi naman importante lang, aniya sa receptionist. Wala na po akong magagawa, miss. Kung ayaw kanyang babain, walang kiming sabi nito. Nakagat niya ibabang labi. Tama bang lalo mong pababain ang sarili mo sa paghabol-habol sa kanya? Naalala niyang sinabi iyon ni Aidan. Give up now, Kiana. O joke na maliit na bosa sa kanyang isip. Kahit hintayin mo siya hanggang umaga, hindi kanya haharapin.
Kusang humakbang ang pangapaan niya. Kanina pa madilim ang kalangitan at eksaktong paglabas niya ay bumuhos ang ulan. Malayo-layo ang napaparadahan niya kaya basang-basa siya na makasakay siya sa kotse. Kinabukasan ay inapoy ng lagnat si Kiana. Pinuntahan siya ng mommy niya. Kasama nito ang 4 na taong gulang na pamangkin niya. Tita, why are you sick? Inosent ang tanong ni Kaylee. Ito ang paboritong pamangkin niya. Nakatunghay ito sa kanya habang nakahiga siya sa kama niya. Kaylee, huwag ka rito sa kwarto. May sakit ako. Baka mahawa ka. Pagtataboy niya rito. Bahagyang napalakas ang boses niya dahil masakit ang ulo niya. Tita, are you angry? Mangiyak-ngiyak na sabi nito. Tinitigan niya ito. Ang akala siguro nito ay galit siya. Kaylee, Tita is not feeling well. Go to mommy, okay? Pumasok sa loob ng kwarto ang mommy niya. Mommy, wag niyo na papasukin si Kaylee dito. She caught a sad look on her niece's eyes. Naawa siya dito dahil pati ito'y nadamay sa bad mood niya. Hindi niya sinasadya kung nasaktan niya ang damdamin nito. She was just not feeling well. Ang masakit pa roon, doble ang sakit na nararamdaman niya. Sakit sa katawan at sakit sa puso. Niyakap niya ang kanyang unan. Kinahaponan ay bisita ni Kiana si Ercil. Sinabi niya mukhang ilang araw siyang hindi makakapasok sa trabaho dahil sa sakit niya. Don't worry, kami nang bahala, sabi nito. Bakit kasi sumugod ka doon? Naku, kung wala ka lang sakit, sinabunutan na kita. Magsama kayong dalawa, na inasasabi niya. Kaming dalawa? Nino? Nagtatakang sabi nito. Hindi niya sinabing ito sa Aidan na tinutukoy niya. Paulit-ulit na lamang ito sa pagsasabi kung gaano siya katanga sa pag-ibig. Bigla niya naalala ang project nila kay Aidan. Hindi pa niya tapos gawin ang ibang mga plano. Sa linggong iyon ang meeting nila pero wala pa rin siya may present. Bumangon siya at kinuha ang kanyang laptop. May sakit ka? Magpagaling ka muna bago mo isipin ang trabaho, sabi sa kanya ni Ercil. No way! Kahit masakit ang kalamnan niya, ibinuksan niya ang kanyang laptop. Hindi ko hahayaang isipin niya incompetent ako sa trabaho. Kailangan ko matapos ang mga plano. Bakit naman niya isipin incompetent ka? I don't think na noong tao si Mr. Velasquez. You don't know him, Ercil. He's a monster. Humalakak ito. Pero hindi rin siya katagal sa harap ng monitor dahil lalong sumakit ang kanyang ulo. I told you, girl. Ipahinga mo muna yan. Si kayo nang bahala riyan. Naninisil sabi nito sa kanya. Napahinuhod siya nito. Pero pag alis nito ay hindi siya nakatiis. Pinilit niyang ituloy ang ginagawang plano. Na-challenge siya sa mayabang na lalaking iyon. Napaka-busy ng araw ni Aidan. Pagkagaling niya sa isang meeting, ay tumuloy naman siya sa meeting niya sa mga taga-EML. The door to the conference room was left ajar. May naririnig siya mga boses mula roon, kaya nahinuhan niya na roon na mga kamiting niya. She was able to send that this morning. We can't afford her being sick right now. Hindi magugustuhan ni Mr. Velasquez na may binbin ang paggawa ng plano. He wants the project to start as soon as possible time. Sandaling napahinto siya pagkarinig sa pag-uusap ng dalawang lalaki. Tama ba naririnig niya may sakit si Kiana? Don't worry, I'm sure Kiana can finish it on time. Look, kahit may sakit siya, nagawa pa rin niyang tapusin ang trabaho niya. I'm worried about her. Ang balita ko kay Ercil, kaya siya nagkasakit dahil naulanan siya nang pumunta siya sa opisina ng ex-boyfriend niya. He snorted at what he heard. Too bad, she can't be here right now. Buti na lang at nasa preliminary stage pa lang tayo ng planning. So, it was confirmed that Kiana was sick. She disappointed him again. Hinintay pa man din talaga niya ang araw na iyon para magkita ulit sila pero mukhang malabo mangyari yun. She was beginning to get his attention. Well, not in a romantic way. She clearly reminded him of someone. Isang taong may kinalaman sa kahapong ayaw na niyang maalala. He entered the room and greeted the gentleman. Hindi na siya nagulat na makitang wala roon si Kiana, pero itinanong pa rin niya kung nasaan ito. He got the same reason. Let's just hope she gets well soon. Bukal sa loob na sabi niya. Nag-umpisa na silang mag-meeting. He looked at the elevation plan. Na-impress siya sa ginawang plano ni Kiana. Satisfied siya sa trabaho nito. May kaunting modification lang siya na nais ipagawa. I want Kiana to present the final plans. I need to discuss some things with her. Mariing sabi niya. Mabuti-buti na ang pakiramdam ni Kiana, kaya pumasok na siya sa trabaho.
Pinalibutan siya ng mga kaopisina niya at isa-isang kinumusta ng mga ito ang lagay niya. Tumaba ang puso niya sa nakitang pag-aalala ng mga ito sa kanya. Pagkatapos magpasalamat sa mga ito, ay nagsimula na sila magtrabaho. Nilapitan siya ni Kai at inakbayan. Alam kong kagagaling mo lang sa sakit, pero marami tayong dapat gawin para sa itatayong resort ng mga Velasquez. I know, ani ang nginitian ito. As a matter of fact, nasimulan ko nang i-modify yung naunang designs na ipinakita niyo sa kanya. Iniabot niya rito ang USB. Talagang maasahan ka, tuwang-tuwang sabi nito. Kaya ang gustong-gusto kitang kapartner eh. Naku, nang bola pa to. Ako nang bahala rito. Pagkasabi niyon ay umalis na ito. Nakangiting sinundan niya ito ng tingin. She missed working with her co-employees. Nakatulong din sa kanya ilang araw na pamamahinga para makapag-isip at limian ng mga payo sa kanya ni Ercil. Na mga sumunod na sandali ay masyado na siyang abala kaya hindi niya namalayan ng oras. Iwinaksi niya kung ano-anong alalahanin. Gaya nga ng sabi ni Ercil, may positibong na itutulot ang pagiging single. I-enjoy na lang niya ang kanyang buhay. Sisikapin na niyang kalimutan si Peter kahit alam niya mahihirapan siya. Marami pa siyang makikilalang ibang lalaki. Kapag may nanligaw ulit sa kanya, ay kikilatisin muna niya na mabuti. Sisiguruhin niyang mahal na mahal siya na lalaking sasagutin niya. Gagamitin naman niya ang kanyang isip kaya sa puso. Nilapitan niya si Bernie. Tawag ka naman sa Velasquez. I want to set a meeting with them tomorrow para ma-approve na nila ang final plans. Sure, sagot nito. She continued working. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumapit ito sa kanya at sinabing confirmed na ang meeting niya sa susunod na araw. Nagpasalamat siya dito. At the back of her mind, she was dreading to meet Aidan again. Nagmamaneho si Kiana papunta sa opisina ni Aidan na makatanggap siya ng tawag mula kay Bernie. Tumawag daw si Ramil at sinabing wala sa opisina ang amo nito. Ipinasasabi rin daw sa kanya na sumunod na lang siya kay Aidan. Talaga naman, naiinis sa sabi niya. Nagmaniobra siya pabalik. Tumuloy siya sa Shangri-La Hotel. Naroon daw si Aidan sa isang restaurant doon. She found him sitting on one of the red comfortable couches. Nilapitan niya ito. Good afternoon, kaswal na bati niya dito. Mula sa laptop nito ay nagtaas ito ng mukha at nginitian siya. Good to see you're well now. Please, have a seat. She immediately got down to business. Nagawa ko na mga modifications na gusto mo sa plano. He studied the plans she presented. Siya ang mas matagal na nagsalita sa buong meeting. Marami itong itinanong at nagawa niya sagutin ang lahat ng iyon. Based on his reaction, he seemed satisfied. Pananatilihin nila ang Spanish style ng villa. Isinunod din nila sa style niyon ang gagawing resort. 70% ang kailangang i-improve sa villa. Mostly is interior part dahil gusto ni Aidan na ang main house ay gawin lamang reception hall, recreation area at dining place. Ang mga cottages ay itatayo nila sa magkabilang gilid ng main house. Sa gitna niyon ay ang malaking swimming pool na konektado sa gagawing swimming pool sa ibabang bahagi ng villa. I'd like to have a scale model of the villa. Do you think you can send it to us within the week? We will try our best, sagot niya. Pinag-aralin ulit nito ang plano. Wala na ako ibang gusto ipabago. I-schedule na lang natin kung kailan ang groundbreaking. Kapag kuwan ay sabi nito. Pero wala na sa sinabi nito ang isip niya kundi sa isang babae at isang lalaki na tatanaw niya mula sa glass window ng restaurant. Kumuyom ang isang kamay niya. Is something wrong? Napapidlag siya sa pagkarinig sa boses ni Aidan. Tumingin siya dito at saka umiling. Lumingon naman ito sa bintana bago ibinalik ang tingin sa kanya. Excuse me, she said in an edgy voice. Tatayo na sana siya na pigilan ito. No. You sit back. His voice was firm and demanding. Anong gagawin mo? Lalabas ka at hahabulin mo siya? You will confront him? What's next? Iyong babae naman ang babalingan mo? That's really a bad move. Napamaang siya dito. Kung ganoon, ay nahulaan na nito na si Peter nakita niya. Pero bakit nila sinasarmonan siya nito? At sa dinami-rami naman ng lugar at araw, ay bakit nakita niya si Peter kung kailan kasama niya si Aidan? Tumingin ulit siya sa labas ng restaurant. Peter and the woman were still there. Mukha nag-uusap pa mga ito kung papasok o hindi.
If you really love the man, you will set him free. Pero sa nakikita ko sa'yo ngayon, mukhang nahihirapan kang gawin yun. That's very selfish, you know? Kung ganyan ka magmahal, hindi na ako magtataka kung bakit iniwan ka niya. Nagulat siya sa mga sinabi nito. How dare you lecture me about love? Wika niya. Naramdaman niya nag-init ang mga pisngi niya. I love him, and I want to give him everything. Gusto ko na lagi siyang masaya. Hindi ako naghihintay ng anumang kapalit. I don't even expect to be treated the same way. Ganun ko siya kamahal. Kaya wag mong sabihing selfish ako. She couldn't control her tears. Kay Aidan niya na ibaling ang sakit na nararamdaman niya. Nanatili lang ito nakatitig sa kanya. Nagmahal ka na ba? Alam mo ba kung gano'ng kasakit masaktan? Do you know how I feel right now? Pagkatapos ko siyang mahalin, he ditched me. Is it a crime to ask him what I've done wrong? Masama bang umasa na babalikan niya ako? What if he doesn't want you anymore? Anong gagawin mo? Magmumukmuk ka at magpapakalunod sa alak? He seemed angrier by the minute. Kumpara sa kanyang galit na iyon, ay hindi niya alam. Tumigil ka na please, mahinang sabi niya. Pababayaan mong sarili mo? Hindi mo iniisip na nasasaktan ng ibang tao nagmamahal sa'yo dahil sila naman ang binabaliwala mo. How do you call that? Isn't that selfishness? I said, tumigil ka na. Hindi na niya nakontrol ang kanyang emosyon. Sino ka para husgahan ako? You've only known me for a short time, kaya hindi mo ako pakilala. Aidan flinched. Ani mo na tauhan ito sa hindi na kontrol na emosyon. But he didn't apologize. He just stared at her, as if seeing her for the first time. Pinahid niya kanyang mga luha at nagmamadaling inayos niya kanyang mga gamit. Hindi na niya matitiis na manatili pa roon kahit isang saglit. If you don't have any questions, I will leave now. Malamig na sabi niya. Nang hindi ito umimik, ay tinalikuran niya ito at mabilis sa lumabas ng restaurant. Hindi niya alam kung anong higit na nagpabigat sa loob niya. Ang makita si Peter na magkasamang ibang babae o anong nangyaring sagutan sa pagitan nila ni Aidan. Lumingali nga siya. Andito pa kaya sila? Bigla ring umalingaw-ngaw sa isip niya ang sinabi ni Aidan. Hindi siya sang-ayon sa sinabi nito sinasaktan niya ang mga mahal niya sa buhay. Hindi nga ba? Naalala niya kung paano nalungkot si Kaylee nang palabisin niya ito noon sa kanyang silid. Dali-dali lumabas siya ng lugar na iyon. Kinagabihan ay hindi agad siya nakatulog sa pag-iisip. Masama pa rin ang loob niya kay Aidan dahil sa pakikialam nito. Pero hindi niya may tatawang may katotohanan din ang ilang mga sinabi nito. Ayaw man niyang aminin ay nasapol siya ng mga salita nito. Hanggang kailan nga ba siya iiyak dahil kay Peter? Hindi ba't bago pa niya nakita ito, nangako na siya sa kanyang sariling kalilimutan na ito? Ilang sandali pa siya nag-isip bago nagpa siya at dapat na talaga niyan turuan ng kanyang puso na kalimutan si Peter. She also promised she would make up with her family and friends. Si Peter ang naging sentro ng kanyang buhay kaya pansamantala niya nakalimutan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Ipinasyal ni Kiana si Kaylee sa amusement park. Isinama rin niyang Ate Norma niya at si Ercil na parang bata habang kasamang nakasakay si Kaylee sa merry-go-round. Kumakaway ang mga ito sa kanila ng ate niya na nanonood lang. Tuwang-tuwang pamangkin niya kapag kinukunan niya ito ng litrato. I'm happy you're getting back on your feet again. Anang ate niya, ninitian niya ito. Akala mo ba, hindi ka nakakarating sa akin ang mga nangyayari sa'yo? Sinabi ni Mommy sa'yo, inakbayan siya nito. He's not worth it. Alam mo, umpisa pa lang, ay hindi ko na siya feel para sa'yo. At tama nga ako. Lagi kang tama, wika niya. Noon niya na-realize na hindi nito nagustuhan ng lahat na naging nobyo niya. Bigla niya naisipang magbiro. Sa tingin mo ba, kapag may pinakilala ulit ako sa'yo, masasabi mo agad kung para talaga siya sa akin? I will see. Don't tell me. May lalaki na bumihag sa puso mo. Umiling na tumawa siya. Of course not. It's just a joke. Agad din naburang ngiti sa mga labi niya. I'm fine. Thanks ate. Na-appreciate ko talaga yung concern niyo sa akin. Naputol na pag-uusap nila nang tumakbo lumapit sa kanila si Kaylee. Nakasunod dito si Ercil. Tita Kiana, let's ride again. Niyakap at kinarga niya ito. Masarap bang sumakay? Tumangutango ito. Doon naman tayo sumakay sa flying car. Yaya ni Ercil sa pamangkin niya. Sige po. Pagpapayag ni Kaylee. They all enjoyed that day.
Nakatulog sa pagod ng pamangkin niya habang pauwi na sila. Inihatid niya ito at ang mami nito bago sila umuwi ni Ursa sa condominium niya. Balak nila magkaibigan na mag-movie marathon. Susulitin nila ang weekend na iyon dahil pagkatapos niyon ay magiging busy na ulit sila. Sisimulan na kasi ang construction project nila kay Aidan. Kasalukuyan ang sinisimulan ang cleaning sa construction site bilang paghahanda sa groundbreaking. Kung hindi lang kailangan ng presensya niya roon, ay hindi sana siya pupunta. She didn't want Aidan to meet again. Pero iyon ay isa sa mga pagkakataong hindi niya ito naiiwasan. Kilalang negosyante at politiko ang ilan sa mga bisita sa groundbreaking. Noon napatunayan ni Kiana na talagang malaki ang business empire ng mga Velasquez. She thought at first that Velasquez Group concentrated only on building resorts, but she found out that they also own a chain of restaurants in the metro and suburb. Aaminin man niya o hindi, ay walang duda mahusay na negosyante si Aidan. No wonder, he could easily throw his weight around people. May karapatan itong umasta ng ganoon kung pababasahin ang katayuan nito sa buhay. Tilipunan niya ito ng tingin habang abala ito sa pakikipag-usap sa mga bisita nito. Kitang-kita ang otoridad sa anyo nito. Noon lamang niya ito natiginan ng mabuti, matangkad at magandang katawan nito. She wondered how he was able to maintain that kind of body if he was so busy running his business. What was she thinking? Bakit niya naiisip ang mga naroong bagay tungkol kay Aidan? Ipinilig niya ang kanyang ulo at nag-concentrate sa kinakain. Sa simula pala ng event na iyon, ay nagawa na niya iwasan si Aidan kahit isa siya sa mga key persons sa groundbreaking. She wanted to congratulate herself for that. Kung siya rin lang ang tatanungin, ay kanina pa niya gustong umuwi. Pero mukhang balak pang magtagal doon ng mga kasamahan niya. Nag-e-enjoy pa mga ito at lalo na't may maliit na bar ang villa na puno ng iba't ibang klase ng alak. Bumabahari ng pagkain. Pagkatapos kumain ay nagtungo siya sa veranda kung saan tanaw ang dagat. Pinanood niya ang paglubog ng araw. Medyo nagulat pa siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nag-text si Ursil at hinahanap siya. Napangiti siya. Para namang nasa malayong lugar siya. Ipinasya niyang puntahan ang mga ito. Pero napahinto siya na makasalubong niya si Aidan. Umiwas siya ng tingin at lalong binilisan ng paglalakad. Hindi niya ito tiningnan na magtapat siya dito. Sinundan ng tingin ni Aidan si Kiana. Kanina pa niya nahahalatang iniiwasan siya dito. Hindi siya nagtataka kung bakit ganoon ito sa kanya. Pero hindi niya maikakailang hindi siya sanay na binabaliwala. Sanay siya laging binibigyan ng atensyon, lalo na ng mga kababaihan. Si Kiana ang unang babaeng umiwas sa kanya na para may nakakahawa siyang sakit. He never apologized to her. It was something he was not used to. Pero patuloy siyang ginugulo ng kanyang konsyensya. Pumuntong hininga siya, saka ito sinundan. Nakita niya ito kasama ang mga kaopisina nito inibata rin niya para sa okasyon. Hindi siya nagdalawang isip na lapitan nito para sa ikatatahimik na kanyang isip. I want to invite you for a dinner tomorrow night. Wika niya. Nagtaka pa siya dahil hindi naman iyon ang balak niya sabihin dito. Napamaang ito sa kanya. Halata sa mukha nito at ng mga kausap nitong labis sa pagtataka. Hindi na niya mababawi ang sinabi niya, kaya hinintay niya lamang niya sagot nito. I'll take your silence as a yes. Kapag kuwan, isabi niya na hindi pa rin ito umimik. I'll see you at Italianis in Greenbelt, 8 o'clock p.m. Tinanguan at nginitian niya mga kasama nito, saka siya tumalikod. Hindi siya sigurado kung tama bang ginawa niya. Hindi makapaniwala si Kiana na inimbita siya ni Aidan na mag-dinner. Bakit ikaw lang in-invite niya mag-dinner? Sabi ni Ursil. Mas nauna ito makarecover kaysa sa kanya. Is there something going on between you and Mr. Velasquez? Wala no? Mabilis sasabi niya. Pinagtaasan siya nito ng isang kilay. Anong ibig sabihin nung nakita ko? Hindi ako bulag. Wika nitong tiningnan siya na makahulugan. Parang binabalaan siya nito. Guys, huwag kayo mag-isip ng kung ano-ano. Wika niya. Business lang ang dahilan, kaya niya ako niyaya mag-dinner, okay? Bakit ka defensive? Nanunuksong sabi ni Kai. Hindi agad siya nakasagot. Ganoon ba ang dating sinabi niya? Saka wala nang masabi, ay iniba na lang niya ang takbo ng usapan. Pero sa isip, ay hindi mawala ang imbitasyon ni Aidan. Ano ang dahilan ng pagyayaya nitong iyon? Pilit na hinagilap niya sa isip kung may nakaligtaan ba siyang trabaho o kaya ay appointment. Pero wala siyang maisip. Napailing-iling siya. Ibang klase rin mag-imbita ito. Hindi mo na siya pinagsalita. It didn't look like he was inviting.
Mas mukha nag-uutos ito. Ano man ang dahilan nito ay hindi siya pabor doon, lalo na't pwede maulit ang nangyari sa huling pagkikita nila. She made a decision. Makikipagkita lamang siya kay Eden kapag sinabi ni Bernie na kasama iyon sa mga business engagements nila. Kung hindi, ay nun ka na pumunta siya sa sinabi nitong lugar at oras. Mag-aalas 8 na ng gabi, pero alumpihit pa rin si Kiana sa kinauupuan niya. Panay ang tingin niya sa kanyang relo. Walang kinukumpirmang appointment si Bernie na kasama si Eden, kaya hindi siya pupunta sa sinabi nitong dinner nila. Pero habang umaandar ang oras, ay lalo siya nagiging balisa. Pupunta ba siya o hindi? Naalala niya kung paano siya inimbita nito. It didn't sound like a formal business appointment. In fact, mukhang ang personal imbitasyon na iyon. Ilang sandali pa nagtalo ang puso't isip niya bago siya nakapagpasyang pumunta. 8:50 na, kaya halos takbuhin niya ang kahabaan ng Greenbelt para lang makarating sa restaurant na sinabi nito. You are disgraced, Kiana. Hindi raw pupunta. Pero bakit nagkakandara pa ka ngayon? Ani niya sa sarili. Mabuti na lang at malapit lang ang Greenbelt sa opisina nila kaya mabilis siya nakarating doon. Inayos muna niya ang sarili bago tuluyang pumasok sa restaurant. Eden was already there, sitting and looking impatient. Nakita siya nito pero hindi ito ngumiti o nagpakita man lang ng reaksyon. Nagsalita lang ito pag hinto niya sa tapat nito. You're late, malamig na sabi nito. I don't remember saying yes to your invitation, taas nung sabi niya. But you're here, ngumiti ito. Yung klase ng ngiti na hindi niya gusto. Napahiya siya. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin dahil aalis na ako. Pag-iwas niya. You might as well sit down. Inimwestra nito ang katapat na upuan. Hindi siya umupo. Please, pakiusap nito. Pinagbigyan na rin niya ito. Para saan ang dinner na ito? Is it about the... Napahinto siya nang kunin nito ang isang bouquet ng mga white roses sa katabing upuan at iabot sa kanya. Sandaling natulala siya sa mga bulaklak. Kagaganda ng mga iyon. Weakness pa man din niya ang mga bulaklak. Ano mga ito? Tinignan niya ito. White roses. Sagot nitong hindi nakatingin sa kanya. Uminom ito sa kupitan nito. Of course, I know these are white roses. Pero para saan nga mga ito? I'm sorry sa pagiging tactless ko the last time. I know it was uncalled for. Wika nito. Hindi pa nito nakatingin sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Namayaning katahimikan sa pagitan nila. It's a peace offering. Take it. Wika nito. Tinitigan siya nito. Siya naman na hindi makatingin dito. Ganoon ba? Wikang sagot niya. Hindi niya inaasahang magpakumbaba ito sa kanya. Shall we start again? Ha? Nagtatakang sabi niya. Sinalubong niya ang tingin nito. I don't intend to work with someone who is not in speaking terms with me. Ngumiti ito. I hope we can improve on that department. Mukha namang sansarong ngiti nito na lalo nakadagdag sa appeal nito. Apology accepted. Kapag kuwanay sabi niya. Siya nagkusa nagabot ang isang kamay rito. Tinanggap nito ang pakikipagkamay niya. Ngumiti na rin siya. Sa kauna-unahang pagkakataon, inaramdaman niya lumuwag ang kanyang dibdib. Aba nga naman mga kafelisidad. Ayos na sina Eden at Kiana. Mahirap nga naman magtrabaho ng walang imikan. Ano na kaya ang sunod? Kaya naman, abangan!